Gusto nyo bang makilala si Joseph? At kung kayo nagbabasa ng Biblia, alam nyo kung sino si Joseph na kung saan ay matatagpuan sa Genesis. At dito ay pag-aaralan natin ang 12 na test na kanyang inabot. More or less 12. So, mula dito sa ating pag-aaral na ito ay at least malalaman natin kung ilan dito ang maaari din na dinadaanan natin sa ating mga buhay. So tanda natin ang mga test na ito ay challenging at ito ay mahirap, suffering na sinasabi. Kaya natin ito pinag-aaralan sapagkat gusto natin na makita yung perspective ng Bible o pananaw ng Biblia patungkol sa pagsubok na ating dinadaanan. And dahil dyan ay gusto natin din na maintindihan kung ano yung ating maia-apply sa ating mga buhay. So, kung ready na kayo ay maaari kayong kumuha ng ballpen, maaari kayong mag-react, maaari kayong mag-subscribe of course, maaari kayong mag-comment and mag-like at yan ay malaking tulong para sa ating channel. And so, we are dedicated na ating maipangaral ang salita ng Diyos na kung saan ay nagbibigay gabay at daan sa ating mga buhay. So, number 1 na kung saan ay makikita natin sa naging bakit siya tinest at yung pagiging pagpupromote sa kanya ay naganap. So, number 1 ay yun ang test na o yung mabigat na trial sa kanya, trials, pagsubok ng rejection ng kanyang pamilya. So, nagkaroon ba kayo ng rejection? Nakaranas ba kayo ng rejection? Minor rejection? Major rejection? At kung ito ay dinadaanan ninyo, may pag-asa tayo sa ating buhay kapag kasama natin ang Lord. At least si Lord hindi tayo nire-reject. So, nireject siya sapagkat paborito siyang anak and so on and so forth. Mababasa natin dyan sa Genesis 37, 3, 5, and 37 verse 8. Paborito siya sapagkat siya yung anak sa pagka-old age ni Israel na kung saan ay yun ang kanyang ama. So mayroon siyang mga kapatid at that time na naging 12 tribes of Israel, but then highly favored siya dahil siya yung may panawagan mula sa Lord, mayroon siyang vision o panaginip, and then nung kinikwento niya ito sa kanyang mga kapatid ay hindi naging maganda ang dating sa kanila, na it seems na parang itong bunso na ito, si Joseph, ay mukhang paghaharian sila o sasakupin sila, magiging leader nila. So yung rivalry, jealousy ay naroon, naranasan nila, and it leads to hindi lamang rejection sa puso nila kundi nag-attempt sila na siya ay patayin o siya ay saktan, and later on mababasa natin sa Genesis na kung saan ay siya ay binenta, sold a slave, at yung trader na yon ay papunta ng Egypt, at kung saan naman siya ay nabili naman nung pangalan na si Potiphar, isa sa mga high-ranking official in Egypt. So pangalawa na test na kanyang dinaanan o pagsubok or suffering ay yung suffering test of betrayal. Okay, betrayed by his own brothers, sinasabi and plotted against him and sold him into slavery. So, rejected siya. Yun ang pinakaumpisa. Nandoon sila, and then this time, betrayal sapagkat ay walang kumampi at siya ay nailagay o sold into slavery. Number 3, ito yung slavery portion na ng kanyang buhay. Pagkaalipin. Ito ay pangangamuhan at higit pa doon, slave siya at wala siyang control ng kanyang buhay. Somebody is controlling his life doon sa place of slavery at sa lugar ng Egypt. So napalayo siya at napunta sa hindi niya pamilya. Okay. And dahil dyan ay naging isa siyang lingkod sa house ni Potiphar at siya'y nangasiwa roon. And then, yan ang test
and suffering niya as a slave. So bilang isang legitimate na anak, naging illegitimate na siya. I mean, slave na ang kanyang kalalagayan. Turning to pang-apat na kung saan ay test, ay ito yung test ng pagiging faithful. Magiging faithful ba siya o puno siya ng sama ng loob or grumpy ba siya dahil sa nangyayari sa kanyang buhay? Well, that time ay si Joseph ay nag-serve siya faithfully sa house of Potiphar at pinagpala siya sa lahat ng bagay. Kaya siya'y sinasamahan ng Panginoon. So, slave siya, ngayon papatunayan niya kung siya'y magiging tapat sa kanyang trabaho, at doon ay gagana pa rin ang kanyang takot sa Diyos, pagsunod sa Diyos, kabanalan, yung faithfulness niya sa sarili at higit sa lahat ay sa Lord. So, ang faithfulness ba kailangan masubok? Yes, sa buhay natin kahit sa outside the church, kapag tayo ay nagwo-work sa business natin at sa mga bagay na ginagawa natin, ay nangangailangan ng faithfulness, isang katapatan na kung saan ay nagbubunga ng kapurihan o karangalan ng Diyos. So minsan, maring hindi mapansin ng tao, at least si Lord ay napaparangalan siya. Okay? So napakahalaga yung faithfulness na yan. Turning to number 5, na kung saan na pagsubok test sa kanya ay yung sexual temptation, sapagkat nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar at araw-araw siya, according to the record, na siya ay tinutukso, ini-invite para magkasala. And dahil na nagugustuhan siya at natipuhan siya, sa madaling salita, at siya ay hinihimok na magkaroon sila ng contact na pisikal, pero siya ay kanyang inaayawan, kanya itong nire-reject at ayaw nga niyang manatili sa harapan. He refused to sin against God. So siya naman ay normal na lalaki, pero he refused to sin against God, sapagkat yung bagay na yan ay noon pa man ay mapapansin natin sa pagkasulat sa Bible na nung araw ay naiintindihan na hindi naman yung idea ng yung pagpatol sa hindi asawa ay isang kasalanan na sa harapan ng Panginoon. And dahil dyan ay nanatili si Joseph sa kanyang commitment sa area na yan, at ito ay napakatindi na naman na test sa kanya na mapagtagumpayan niya yung sinasabing temptation, sexual temptation. So naging tapat siya doon, kaya nga lang ang nangyari ay dahil napahiya naman yung asawa ni Potiphar, ibinalik ang sisi at bintang na siya ay nilalagay ni Joseph o ginawan ng humiliation. Yun ang kanyang accusation, na parang nag-take advantage si Joseph, na baliktad yung situation mula doon sa, sabihin natin, unfair na treatment sa kanya o hindi maganda, na isya pa ang na-accuse. Kaya ang bigat ng buhay, talaga naman, slave na pagbintangan pa. And dahil doon sa after ng investigation ni Potiphar, ay nagdesisyon na si Joseph ay bagamat pinagkakatiwalaan niya, minamahal niya at pinagkatiwalaan niya over his household, decided anyway that he will be imprisoned. So siya'y mapipreso ngayon. Kaya yung pang-anim na test sa kanya, yung false accusation na yon, na mahirap minsan na madaanan. So medyo balikan natin yung accusation na yon, kasi after ng temptation din accusation. And mahirap sa isang tao kagaya natin na tayo ay malagay sa test o pagsubok, na tayo ay inaakusahan, lalo na kung isang bagay na mabigat na krimen o kasalanan.
hindi madali ito para sa isang nananalig sa Diyos. Kaya dito ay yung accusation na ito ay hindi niya nalampasan, hindi naging epektibo ang kanyang paliwanag dahil hindi siya pinaniwalaan. So ang kalabas-labasan ay siya ngayon ay nalagay ngayon sa suffering na kung saan yan ang pangpito, ito yung suffering niya sa kanyang imprisonment. So test of prison suffering. Hindi na naman madali ang bagay na ito, yung makulong ka, lalo pat kung wala kang kasalanan. At yung place ng kulungan ay isang degrading na naman, parang demotion after demotion ang inabot niya ngayon. Okay na, pinagkatiwalaan, na-accuse, and then ito ngayon ay nalagay sa kulungan siya. At doon ay more or less ay hindi man tuwirang sinasabi, pero most likely ay 2 years siya mahigit na nakulong doon. Although pagdating na naman sa kulungan, dahil sinasamahan naman siya ng Lord, ay siya ay naging parang katiwala doon. Kaya yung nangangasiwa ng prison cell, ibinigay sa kanya ang authority at walang kahirap-hirap yung officer in charge dahil si Joseph ay mapapagkatiwalaan. Kaya ngayon ay ay medyo pabor na rin yon na siya ay medyo may magandang position doon until such time na may kwento doon na dalawang nakulong mula doon sa palace na kung saan ay yung isa ay chef at yung isa ay baker, and then nagkaroon sila ng panaginip the same day, halos the same ang measurement. Yung isa, as I can remember, ay doon ay nagkaroon siya ng pag-i-interpret. So ngayon, dahil dyan ay papasok yung pangwalo na suffering niya or test na inabot niya roon. Ito yung panahon na siya ay naramdaman niya na siya ay forgotten. Ika nga nakalimutan na siya sapagkat bagamat nag-interpret siya doon sa dalawang nakulong at yung mayroon 3 branches, yung isa naman, yung chef naman ay 3 basket naman. Yun ang nilalaman ng kanilang kwento na parehas ngayon na maganda yung kwento na yun. Kaya basahin nyo yan pwede nyo basahin sa Genesis 48 to 23. At yung una na kung saan ang sabi nung yung isang chef ay sabi niya ay may 3 branches at saka mayroon maganda and then mayroon grapes at saka nangyari ay kanyang pinisa yung grapes and then nilagay sa kupa at binigay sa hari. Something like that. I'm paraphrasing as I can remember yung kwento. Napakaganda nung kwento na yun. Very, very simple. And then yung 3 branches na yun na maganda and 3 baskets, sa madaling salita, ang naging kahulugan doon ay 3 araw ikaw ay re-restore. Sabi doon sa chef, and sabi naman doon sa baker naman ay 3 araw din, ikaw din naman ay pupugutan ng ulo. Ibig sabihin, ikaw ay i-execute noong Pharaoh. At dahil dyan ay nagkatotoo yung kanyang interpretation, and as I can remember, na napakagandang istorya na sinabi niya, kapag natupad na yan na ikaw ay ma-restore, kasi sabi ng ganun, ikaw ay ma-restore ka after 3 days, yung isa naman ang sabi sa kanya, ikaw ay i-execute. Ang sabi niya doon sa taong kung saan ay ma-restore ang kanyang position muli, sabi niya, pag nandoon ka naman sa harapan ng Pharaoh ay ano mo naman ako, i-promote mo naman ako, ipakilala mo naman ako, wag mo naman akong kalimutan, at you speak well of me
Kumbaga, ikwento mo naman ako nang sa ganun makaalis ako dito sa kulungan. So it means na most likely yung kulungan na yun ay parang life sentence na, ika nga. Walang labasan nun maliban na may maglabas sa iyo. So napaka depressing, degrading, and napakahirap na buhay ang inabot ni Joseph. And dahil dyan ay actually hindi naman tinupad noong na-restore sa kanyang dating position dahil kinalimutan siya. Yun ay yan yung sinasabing Pharaoh's cup bearer and baker, but cupbearer forgot him. So yung cupbearer na yon ay nagsuserve doon bilang advisor and cupbearer pa. Okay. At kinalimutan siya. Ngayon, ang idea dito, kayo ba'y nakaranas na kayo'y nakalimutan na ng taong dapat hindi nakakalimot sa inyo? Okay. Maging ito man ay magulang, anak o kamag-anak, ay hindi madali ang test na ito. Pero ito ay naranasan ni Joseph, at kung nararanasan mo rin ito ngayon, o naranasan na before, ano ang lesson na natutunan mo? At kung ngayon ay nangyayari naman ito, masasabi ko na mayroon pag-asa at mayroon pang magandang bagay na mangyayari kung magtitiwala ka sa ating Panginoon. So turning to number 9 na test, ito yung test ng pag-aantay. O lahat tayo dito ay dumaraan din tayo na nalalagay tayo sa matinding pagsubok ng pag-aantay dahil marami tayong pinagpipray, mayroon tayong mga pangarap, mayroon tayong pinagdarasal, mayroon tayong yung mga pangarap natin o anything na iyong pinagpipray. And then kapag hindi dumarating pa agad o kapag hindi pa nangyayari, ay yung waiting time is a test, pagsubok, at marami bumabagsak sa area na ito ng pag-aantay. Ibig sabihin, hindi makaantay. Hindi makaantay. At because ang pag-aantay ay nakakapagod mag-antay. Dahil doon sa nature natin, na kung saan tayo ay impatient tayo bilang tao. Kaya kung nandiyan ka sa pagsubok na yan, I hope na makuha mo ang mensahe and maintindihan mo na ang pag-aantay na ito at anuman ang inaantay mo ay bahagi ng testing sa iyo ng Panginoon. Turning to number 10 na test, ito yung test ng promotion. Okay, promotion. Itinitest yung promotion. So, parang hindi naman ito pagsubok. Okay? Pero in a way, ay kapag ikaw ay promote, magandang bagay, di ba? At Joseph was promoted by Pharaoh and given authority over Egypt. Now, malaking pagsubok ito sapagkat nung kwento niya na yung 7 years of plenty and 7 years of famine, at ito'y interpretation niya doon sa 7 cow and 7 yung isa nakalimutan ko, basta kung trigo man ito siya, pero yung isa cow, pero yung una mataba, yung kasunod na 7 ay mapayat, indicating yung 7 years of plenty of harvest and 7 years of famine in Egypt. And then dahil doon, ang kanyang payo sa Pharaoh nung binigay niya na yung interpretation na maghanap ang Pharaoh ng mga wise na mga servants or mga officer na mga ngasiwa para isakatuparan yung pag-iipon ng grain or food all over Egypt. So magkukolekta ngayon sila. And sabi ng Pharaoh, wala akong makita na matalino or wise. And then nirecommend ngayon siya, since ikaw ang nakakita nito at nakaunawa nito, ikaw ang gagawin ko. So yung promote siya ng husto, second command to the Pharaoh of Egypt, except yung throne. So siya ay napakataas ng kanyang naging kalalagayan. And dahil dyan ay
yung test ng promotion ay maiintindihan natin na pupwedeng na-promote ka pero hindi ka pumasa, hindi ka nag-measure up doon sa promotion o pagkaka-promote sa iyo. So, hindi rin madali yung may promotion tayo. Unang-una, mahirap na yung ma-promote ka, ang laki ng pagsubok bago ma-promote. Pag na-promote ka naman, kailangan ngayon pag-igihan mo. At sa kaso ni Joseph ay una na nilagay ngayon siya, kailangan magkatotoo yung kanyang interpretation ng kanyang dreams. And then kapag nagkatotoo, kailangan din niyang maging realistic din naman na yung kanyang mga i-implement na mga bagay para maisakatuparan yung pag-iipon para sa 7 taon ng famine ay maging isang reality. So, yung challenge na yon ay malaki ring test para sa kanya. So, madali lang yung pagka-promote, interpretation lang ang nangyari. Pero yung i-handle niya na yung pangangasiwa dahil nilagyan siya ng mataas na katungkulan ay malaking test kung mag-measure up siya doon sa expectation ng Pharaoh o ng kanyang nakakataas sa kanya plus doon sa kanyang sinabi na mga panukala. Okay, turning to number 11 na test ngayon sapagkat ito yung test ng forgiveness. Sino ngayon ang mayroon ganitong pagsubok sa kanyang buhay? Malaking pagsubok. Magpapatawad ba siya o hindi? Sino yon? Yung kanyang mga kapatid na ngayon ay nagpunta ng Egypt sa panahon ng famine doon sa Canaan. At dahil nandoon sa Canaan, yung bahagi ng Canaan area, yung kinalalagyan ng kanyang mga magulang at kapatid. At nalaman at nabalitaan nila na ang Egypt ay mayroon nakaimbak na maraming pagkain at walang nagkukulang. Kaya nagpunta ang kanyang mga kapatid doon, inutusan sila ng kanilang ama. Ang kaya lang, laking gulat sapagkat nakilala sila ni Joseph na ito yung mga kapatid na bumugbog sa kanya. Hindi, na naghulog sa kanya sa balon at nagbenta sa kanya na siya ay maging slave at madala sa foreign land, malayo sa tahanan at magkaroon ng report na siya ay napatay ng animals o ganyan. So yan ang kwento ngayon, and yet siya ngayon ay nandoon sa mataas na kalagayan. So this time, payback time. At dahil dyan ay nasubok na naman si Joseph kung gagamitin yung advantage niya, okay, na palampasin o parusahan. Okay, palampasin o parusahan. Napakatinding temptation yun dahil mayroon siyang kakayanan na nasaktan, ikulong, parusahan, o maliit na parusa o malaking parusa nasa kanyang mga kamay. Pwedeng sabihin niya, no, hindi ka po pwede na magkuha ng pagkain. Well, hindi niya matitiis yun dahil sangkot doon ang kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang ama. Now, wala siyang choice kung hindi gawin yung nararapat, yung kalooban ng Diyos. I'm sure bilang tao siya at the time nasaktan siya eh. Marami siyang pain na inabot dahil doon sa betrayal ng kaniyang mga kapatid. And yet, eto ngayon, malayo siya sa sarili niyang pamilya, and then nandito ngayon nakita niya yung mga umapi sa kanya. Ngayon, tayo ba'y may mga nakakaranas din ba tayo ng mga pang-aapi? And then, hanggang dumating tayo sa pagkakataon na nahihirapan tayong mag-forgive. So, ang ibig sabihin ng forgive kasi ay paglimot na doon sa nakalipas na hindi ka na babalik doon. Although, yes, ang idea naman ito, practically speaking, ay may pananagutan ang bawat isa. Ikaw naman, mag-iingat ka na hindi na magawa muli nila iyon sa iyo. At hindi mo na sila sisingilin, hindi mo na sila sasaktan, pero kakalimutan mo ng sa isipan mo, although tunay naman na nandoon pa rin, pero nilimot mo na. Ayaw mo nang pansinin. But then, nag-iingat ka.
Okay, yun ang ibig sabihin ng forgiveness. Of course, maraming ibig sabihin kung paano natin magagawa yung forgiveness dahil alam natin na hindi natin to kaya minsan kung hindi sa biyaya at katuwiran ng Diyos. Kaya yun ang masasabi natin diyan. Ngayon, dahil hindi ito madali, ito'y naging isang test, pagsubok or trials para kay Joseph, pero handa naman na siya and napag-isipan niya na hindi na siya magre-retaliate at magpo-forgive siya. So yun ang isa na test para sa kanya. At ngayon ay yung panghuli ay yung test ng understanding sa purpose ng Lord. I'm sure na ito ay nagra-run through doon sa kanyang buhay, mga almost I think mga 13 years ng kanyang buhay, including yung kanyang imprisonment. Okay, ibig sabihin ay na napapaisip siya na bakit kaya nangyayari ito sa aking buhay. Kaya yung idea na nalalagay siya sa pagsubok kung uunawain ba niya ang purpose ng Diyos o ito'y kamalasan. So may purpose ba ang Diyos o ito'y malas lang talaga? O ito'y gawa ng tao or ito ay may layunin ang Panginoon? Well, dahil dyan, practically, tao ang gumawa noong kanyang kinalalagyan. Yung kanyang mga naging kapalaran ay sangkot ang kanyang mga kapatid, sangkot yung asawa ni Potiphar, and sangkot yung mga nakasama niya doon sa prisuhan. Kaya naranasan niya yung mga mapapait na iyon sa kanyang buhay, mga adversity rather. And dahil doon ay malamang ay lagi niyang iniintindi kung ano ang purpose ng Diyos. Kaya kayo ba'y minsan din ay nasa kalagayan na hindi nyo maunawaan at pinipilit nyong maunawaan, kaya lang hindi pa rin maintindihan, nagtatalo yung isipan natin. So si Joseph ay mayroon din siya bilang tao, kagaya natin, mayroon din siya. Kaya ito ay isang trials o pagsubok because the moment na hindi mo ito maintindihan, kahit maliwanag na ang kahulugan, mabibigo kang magawa yung nararapat o mga bagay na nakalulugod sa Diyos, sapagkat matatabunan ito ng personal na pangunawa at personal na agenda. So ngayon, si Joseph ay dumating siya sa ganong panahon at kanyang binanggit that the devil meant it bad, but the Lord meant it good. You want to do to harm me, but God made it a blessing, kumbaga. So masama ang layunin, pero ginawa ng Diyos na ikabubuti, at ang sinabi niya doon, just to save many people. At dahil doon, nagpapakita na siya ay naintindihan niya yung mataas na purpose kung bakit siya ay nakaranas noong mga pagsubok na yon, rejection, betrayal, and then slavery, kasi dadalhin siya doon sa mataas na position na yon. Ang isang araw ay maililigtas niya ang kaniyang sariling sambahayan dahil ang Egypt at that time ay masagana at mayroong pagkain 7 taon. At ibig sabihin, kung 7 taon na walang pagkain ay ikamamatay ng mga taong abutan ng famine, na kung saan ay walang makain ng kahit na ano. And then na-save niya at maraming naligtas dahil siya'y sinamahan ng ating Panginoon. So, medyo recall lang natin yung mga bagay-bagay: rejection, betrayal, slavery, temptation, false accusation, imprisonment, yung being patient, mga bagay na sinubok siya sa area na yan, and then yung biyaya ng promotion and yung forgiveness na sinasabi. Yan yung dinaanan most likely or more or less ni Joseph.
At yan ang pinakakumpleto ngayon, ano ha. Yan. So dahil diyan ay maglagay tayo ng ating pinaka final summary. At si Joseph was tested through yet through every test, sa lahat ng test na kanyang dinaanan, God was with Joseph. So that is sabihin natin yung 17 years old siya, or yes, na kung saan ay na exile. And then all throughout, kasama niya ang Panginoon. And before pa dan, sa kanyang buhay, kasama niya ang Diyos, ay nakaka-receive siya ng mga vision. And then, God is using, yung pangalawa, ginagamit ng Diyos ang kanyang suffering. Mayroon purpose ang Lord sa kanyang suffering. Ginagamit niya ito para maranasan ni Joseph ang kadakilaan ng Diyos. And then, pangatlo, na kung saan na dinaanan, bakit niya dinaanan ang mga pagsubok na ito na nauwi din sa pagka-promote sa kanya, sapagkat mayroon malaking agenda, at ito yung i-preserve yung maraming buhay at that time, including yung country ng Egypt and then the surrounding places or land ay makararanas ng pagliligtas sa 7 years na severe famine. So ngayon, mapapansin natin na kuminsan yung mga dinadaanan natin, it's because na mayroon magandang plano ang Diyos na kung saan ay gagamitin ka, gagamitin ako, ayaw ng maganda, and bukod pa doon ay malalantad ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang application natin ngayon ay simple. Kung kayo ay mayroon mga pagsubok sa ngayon, ay manalig at magtiwala, manatiling tapat sa pinaniniwalaan mo na mabuti, banal, at huwag tayong lalabas doon kagaya ni Joseph. He refused to sin against his God kahit yung pagsubok na yon ay mahirap. And all throughout ay sinamahan siya ng Diyos at nauwi sa promotion o pagtatalaga sa kanya sa blessing. Mula sa walang-wala ay nagkaroon ng maraming pagpapala. Ang ibig sabihin nito ay naging matiisin siya dahil sa kanyang takot sa Diyos, paniniwala sa Diyos, na naging kanyang kalakasan at naging kaagapay niya, kasama niya sa lahat ng dinaanan niya sa buhay. Sa inyong lahat ay maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you for supporting our channel, Gospel 24/7. At sa inyong lahat, salamat sa inyong pag-support, pag-like, pag-subscribe at pag-share. And ibig sabihin nito ay matakatanggap kayo at tuloy-tuloy ng mga teaching videos natin para nang sa ganun makatulong sa inyong paglakad, sa inyong buhay pananampalataya, buhay pagsamba at buhay paglilingkod. Until next time, see you po at pagpalain tayo ng ating Panginoon.